So, hello guys, welcome to Kwentuhan Serye, only here on Spotify and YouTube. So ngayon guys, nandito kami in this cute little cafe here sa area Paano namin. siya i-pronounce? Ah? Paano i-pronounce yung shop nila? Ano ka? 814, 8.14, 8.14. Parang ganun. Pero Korean style kind of cafe siya. And meron ako itong tiramisu, tiramisu coffee. You know. So love, kamusta ang week natin? Nakakapagod. True, same here. Kasi kailan ba? Thursday. Thursday. Hindi ko pa na nabanggit na, alam mo yung subject namin dapat na PE lang. Pinaglinis ba naman kami ng buong court? Hmm, Kasi di ba dahil ng bagyo. Oo. Oh yeah. Pero wala. Siyempre, wala na kami magagawa doon kahit magreklamo kami. Teacher. Hmm. Pero alam mo ba, tawag to, etong past week na to na may bagyo, di ba? Lagi ko sinasabi sa'yo na parang enjoyin mo kasi may bagyo. Ako naman, parang hindi ko din siya na-enjoy. Kasi supposedly dapat ang dami kong trabaho na kailangan or ang dami kong kailangan asikasuhin this week. Pero alam mo yung every time na umuulan tapos at malakas, parang ayaw ko na tuloy lumabas or sometime. Oh. Oo nga. Kasi parang by Monday dapat may aasikasuhin ka. Hmm. Pero hindi ka natutuloy. Dahil Oh. ulan ng ulan. Imagine nyo guys, no? Monday ko dapat siya asikasuhin, pero what? Parang Friday na o Saturday na ngayon, hindi ko pa siya naasikaso. Although may naasikaso lang akong isa, pero meron kasi yung sobrang importante na ngayong Saturday, hanggang ngayon hindi ko pa siya nagagawa. Diba? Pero meron akong gustong pag-usapan actually ngayon. Pero itong week kasi na to, sabi ko dun sa manager ko na parang ito yung week na gusto kong parang baguhin yung lifestyle ko. Kasi sa trabaho ko kasi guys, so yung trabaho siya na tawag do, it's up to you kung kailan mo gusto mag-umpisa, kailan mo gusto matapos. So, yung trabaho na to parang a lot of the people gusto tong ganitong klaseng trabaho like work from home and stuff, purely work from home. Pero for me naman, parang nahihirapan ako kasi sometimes hindi ko alam kung anong oras ako babangon, anong oras ako dapat matutulog. So, alam ni Rafa yan, very messed up yung sleep pattern ko. Kaya, sabi ko sa manager ko, sabi ko sa D-group leader ko na ipagdasal niyo ako kasi gusto kong baguhin yung lifestyle ko this week. Kaya nagumpisa na ako na gumawa nung, alam mo yung parang gratitude journal. So parang ilalagay ko doon kung ano yung mga to-do stuff ko today. And at the same time, Kailangan matapos. na kailangan matapos. Pero may twist yon. At the end of that journal, dapat sasabihin ko, ano yung mga bagay na thankful ako today. Kahit trabaho, relative ba sa trabaho yan or hindi. Tapos, ano yung mga bagay na nahihirapan ako na gusto ko siyang improve. So, kunyari, example, thankful ako for today na may masarap akong kape, lumabas kami ni Rafa, tumigil yung ulan, ganun. So, ikaw ba, love, syempre, top student ka, di ba? Uy, grabe naman. I mean, paano mo nagagawa yung mga, ano mo yung tawag to? Yung maging discipline sa pag-aaral, ganun. Siguro sa akin parang kanina ikaw din 'di ba bago ka lumabas, nag-work ka muna 'di ba? Siyempre sa akin, siyempre may mga school works pa na parang ongoing pa lang na ginagawa gano'n. Sa akin naman, siguro kahit hindi ko sabihin sa'yo, may mga na tinatapos ako before gumala or may ginagawa ako ng
gabi before kakausapin, Before, ganon. kaya palang tagal mo mag-reply minsan, oo. Tapos kala mo tulog na ako, di ba? Sabi, ma, susulat muna ako bang wala pa kaming pag-usapan or habang may ginagawa ka pa, Oo. ganon. Ayun, parang dun ko lang din binubuhos yung time ko, lalo na pag weekday. Kasi alam ko naman pag weekend, pag kunyari, ganito, Saturday, lalabas tayo. Dapat morning, may matatapos ako. Kasi parang, ang hirap na rin kumilos lalo na pag Sunday. Kasi ba nakakatamad? Tapos kinabukasan Oo. Monday na naman. Kasi parang rest day nating lahat yung Sunday, ganun, no? Pero kunyari, let's say, parang um, weekdays, ganun. Kunyari, school days. Paano mo pinaprioritize yung mga stuff na kailangan mong gawin for today? Ay, for tomorrow pala. So, Na kunyari, kailangan ko matapos oo. hanggang gabi. Siguro pag uwi ko, hindi ko kasi siya agad ginagawa. Parang hindi ko agad gagawin pagka uwi ko. Parang siguro matutulog muna ako or dapat may matapos ako Mm, na gawin yeah. bago ko umpisahan yun. Oh my God, nag-spoon Kasi siya. Okay. Sige, go on lang. wala, kasi parang mas natatama din ako pag agad-agad. Kasi syempre, pagod ako galing school. Then Yeah. agad-agad may gagawin ako. So, mas prefer ko talaga na magpapahinga muna or itutulog ko para yung energy ko after, dun ko na lang ibubuhos. Ganun. Wala nga. Pero yeah, tawag to. Naalala mo kasi 'di ba, nung parang mga first time na nagde-date tayo, parang mga first months ganun. Alam ni Rafa yan na bago ako pumasok sa work, mag-workout ako. Parang gigising ako ng 5, mag-workout ako, tapos na ako 5:30. And then after that, gagawin ko na yung breakfast ko and stuff. So alam ni Rafa kung gaano ako ka-discipline sa mga bagay-bagay. Pero hindi ko talaga ma-pinpoint kailan yung kailan yung time na parang hindi na ako naging as active like as usual. Parang hindi mo na nagagawa. Oo, na parang tawag to, parang yung mga supposed na dapat na ginagawa ko, hindi ko na tuloy sila na parang nagagawa. Kaya doon ako nakaka-struggle kasi nung na-realize ko na parang isang taon na pala akong ganito. Kasi alam ko nag-umpisa siya August or something ganun. Pero the fact na isang taon na parang wala akong matinong exercise, hindi ako consistent sa mga parang routine ko, sa mga plan ko. Ang hirap nun. Eh ako pa naman kasi parang person ako na mahilig ako sa routine. Mahirap Tapos ng ganun. diba, okay naman na parang unti-untihin mo na ibalik yun. Yeah. Kasi siguro masasanay ka din, pero hindi nga lang agad-agad. Siyempre, nasanay ka na din na ligan yung routine mo. So, Mm. nahihirapan ka talaga sa ulo. Kaya tawag to. Parang dito nga pumapasok yung mga parang conversation na anong mas okay, um, work from home or online class or on-site or papasok ka talaga mismo sa school, 'di ba? Ngayong na-experience ko na yung parang pure work from home, parang oh, ang hirap pala kasi unlike kunyari pag hybrid, 'di ba? May mga araw na work from home ako, may mga araw na on-site. Pero yung tawag to, yung routine ko, meron pa rin yun. So, ngayon, ang hirap na talaga. Yung mga parang, alam mo, in-alarm mo yung phone mo ng 5. Kaya natulog ka ng 9. In-alarm mo yung phone mo ng 5. So, saktong 8 hours na yun, di ba? Pero nagigising ako 8 ng umaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, ang lala na. Pero, oo nga, ang late mo natutulog, ang aga mo natutulog, pero ang late mo na Oo. nagigising. Siyempre, di ba, nung oras pasok ko 7:30. Hanggang gigising ka mga 8 or before 9, gano'n.
So, parang ganun na oras. Grabe naman yung food. Yeah, oo nga. Doon ako hindi proud sa sarili ko kasi guys, aminin natin na pag yung supposedly dapat ang tao kasi 8 hours lang talaga dapat yung tulog niya. Pero pag pansin ko pag yung tulog mo naka more than 8 hours kasi, like, kunyari natulog ka ng 9 to 10 or 11 hours, ang pangit niya sa feeling sa katawan. Parang nakakatamad. Parang nakakatamad siya. Mga Sunday, ganun. Lalo na pag yung mga hindi nagsisimba dyan, gano'n. Hindi kasi, pansin ko ngayon, ako kasi, pag magsisimba ako online di ba? So, kaya, ngayon, sabi ko dun sa tawag to, sa parang manager ko and sa discipleship leader ko na next week, kung okay na yung panahon, may gising ako ng 5:30 and magja-jogging sa umaga. Then after that, work. Diretsong work lang talaga. Sinubukan ko siya today, sana. Na nagising ako ng 9. 'Di ba? Ang hirap kasi, ang hirap mag-build up ng bagong habit. Hindi, parang nasa ano na, nasa katawan mo na or nasana na yung katawan mo na magising ng ganong oras ulit. Diba? Kasi syempre, nakakatamad din naman kasi yung weather talaga ngayon. Yeah. Hindi lang din naman siguro yung sa may parang ilang hours ka na tulog. Yung Yeah. weather din kasi parang sumasabay, di ba? Oo. Lalo ngayong tag-ulan. Ako kasi, kausap ko nga si Josh about this. Sabi ko, tanong ko siya, pag ikaw ba yung type of person na pag uulan, tinatamad ka ng lumabas? Sabi, ako, ganun din ako. Ako sobrang lalako pag, kunyari, may isang, yung, kailan ba yun? Thursday. Kasi nga, sabi ko sarili ko na parang, okay, gusto kong gusto kong lumabas ngayon at asikasuhin yung mga kailangang asikasuhin. Tapos, my God, umulan bigla. Ang lakas. Tuloy-tuloy. Nagtantrums ako sa bahay. Sabi ko, hindi ako makalabas. So sabi ko, naupo na lang ako. Pero yung katawan ko at utak ko, gusto niyang lumabas. Gusto niyang asikasuhin yun. So, umakyat na ako sa room, nakabihis na ako lahat-lahat, kompleto na yung outfit ko, lahat-lahat. Lumakas na naman yung ulan. Sabi ko, okay, sige. Ayaw ko na. Pabukas mo na kasi para isahan. Okay, 'di ba sabi ko sa iyo nung araw na yun na ipabukas ko na lang para after client meeting ko asikasuhin ko tong mga bagay na to. Guess what, love? Hindi ko sila naasikaso. So, Pero at least, di ba, may natapos mo yung isa. yung client Nagawa meeting, ka. yeah, oo, yun. And syempre importante yun, kliyente yun eh. Pero, yung mga iba pang important things, ang hirap siyang i-prioritize, gano'n. Kaya tulungan niyo ako guys, paano mag-build ng bagong Comment down below. comment down below since nasa YouTube na tayo, di ba? Pero meron siya akong ipapakita. Parang dumaan siya sa... Parang nasend sa'yo yun, no? Sa atin. Sa atin? Oo. O di man atin? Eto. Sa YouTube. Nagpakita siya dito. Oo. Yan. Also guys, yung mga video namin nasa YouTube Shorts na din. So, di ba tinanong mo kung ganyan sa may Spotify? So, Oo. hindi pa. Yung parang sa isang friend natin, parang nag-appear doon. Oo, nag-appear siya sa So, yan, Spotify. pag-open ko ng YouTube, ba't dito yung pagmumukha ko? Yeah. Alam niyo kasi, tawag to, chinek ko ulit yung Spotify account natin. So, yung back-end niya, hindi yung front-end. So, yung back-end kasi kung saan mo makikita yung mga analytics mo, ganun, number of viewers, number of interactions per video, ganun. Nung chinek ko yun, top 15 podcast na tayo sa Philippines. Like, literal talaga, sabi ko, top 15? Alam mo yung, oo, Siyempre, totoo. hindi ko nag-cooperate. So, alam mo yung tawag to, alam mo yung podcast natin about high school versus college na podcast. So,
Nung nakita namin yun guys, we had 5,000 viewers sa podcast na yon on Spotify. So, sabi ko sa sarili ko, parang most sa mga Filipinos walang Spotify. Mas meron silang YouTube, 'di ba? Kaya sabi ko, okay, yung mga podcast natin, i-upload ko na din siya sa YouTube para sa mga tao na walang um, walang Spotify. Ah, Ayun, di ba? true. Kasi naisip ko yun 'di ba? Kunyari, pag bibiling tao ng phone, yung YouTube built-in na doon, 'di ba? Pero yung Spotify hindi Oo. pa. So, we want to Mas make madali itong pang gamitin. Yeah, yung correct. YouTube. Oo, parang ano ba? Wala na ako. Si Rafa kasi natatawa sa akin pag sinasabi ko yung word na correct. Hindi kasi, parang Correct. hindi ako sanay, pero pag naririnig ko, natatawa ako kasi nga, parang ganun yung mga naririnig ko pag sa mga gay friends, gano'n. Correct. Ganun. Yeah, yung mga correct. Oo. Ako yung word na correct, nakuha ko siya kasi sa manager ko. So, every time nag-discuss kami, mahilig siya sa, yes, correct. So, ako naman na din, nakuha ko na din yun. Ina-adapt. Na-adapt ko na din siya. Pero tawag doon, going back dun sa parang productivity. As in talagang this week talaga, nag-promise sa sarili ko na next week, talagang gagawin ko na talaga yung mga kailangan kong gawin. And at the same time, improve myself. Oh, sorry go guys, kumalaw. Feel ko may hilo na sila kakano. Kaya, Sa akin naman, siguro, may gusto lang din akong i-share na about sa akin. para sa mga students. Ano ba? Siguro connected na din. Okay. Siguro sa akin, di ba, pag mag-a-upload kasi ako ng mga pictures, stories, ganyan. Siyempre, makikita ng mga friends ko or alam mo ng mga relatives. Ayoko lang na baka isipin nila kasi na magawa pa ba ito ng mga schoolworks? Yeah. Bakit parang Oo. puro gala na lang, ganun? Oo. Ito naman, yun yung sabi ko, before ako gumagala or before ako lalabas, may tinatapos ako. Or minsan, pag nasa labas ako, may tinatapos ako, di ba? Yeah. Pag, kunyari, meron yung time na lumabas tayo, nagre-review ako, or may sinusulat ako, gano'n. Kasi, ayoko na parang gawin siya after natin gumala or after ko galing sa labas. Kasi hindi ko siya maasikaso. So, parang nagiging ano siya sa akin, parang nagiging routine siya sa akin na dapat bago ako lumabas, may matatapos ako, ganun. So, wag yung isipin na yung mga nakakakita ng stories ko, puro ako gala, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi naman everyday yung picture ko. Parang, di ba nila nahahalata na nag-story ako, then, yung post ko, iisa lang. Ganon. Kasi parang, akala nila, every post ko, parang araw-araw ba yun? Ganon. Parang akal na araw. Pero yung mga post mo na yun from other days pa. Other day. Yeah, oo. Kaya sabi ko, sana naman huwag nila akong pag-isipan ng ganun. Kasi sabi ng isang friend ko, na parang ako daw, puro na lang ako nasa labas, na parang hindi ba ako na ano sa gala ng gala, ganyan. Sabi ko naman, hindi naman everyday yun. Everyday siguro, madalas na ako mag-post. Kasi yun sabi mo. Kasi lagi ko siyang pinipicturan. Kasi naiipon na yung pictures ko, Oo. ganun. Hindi Pero pa napopost yung mga hindi naman iba. everyday na nasa labas ako na gumagala lang. Everyday nasa school, pero hindi everyday or kakagaling sa school, gagala agad. Yeah. Ganon. Walang naman gusto ko i-share. Pero alam nyo guys, honestly kami ni Rafa, we only meet once a week. Every Saturday lang. Unless kunyari pag wala siyang pasok, ganon. Kunyari holiday, di ba? So, ayun, nag-hangout kami. Pero most of the time talaga, once a week lang kami lumalabas. Just to catch up. And pero Monday to Friday, talagang school, work, talagang dire-diretsyong trabaho talaga yan. And
alam ni Rafa sa akin na kunyari pag work mode ako. Tapos pag nag-review siya, talagang review talaga. Kaya mga ganong klaseng balance lang talaga. And sometimes, hindi din tayo selfish sa isa't isa na parang we demand time from each other, 'di ba? Kasi guys, sobrang busy ng buhay and hindi kailangan na everyday magkasama kayo. Siyempre, find someone na merong goal sa buhay. Ako nakahanap ako ng someone na may goal din sa buhay and ako din sarili ko may goal sa buhay. Kaya yung mga pinopost ni Rafa, ganyan, mga tawag to, mga ganap pa namin yan like 2 weeks ago, Or 1 month ago. 1 month ago, ganun. Siyempre ako naman kasi, parang mag-browse lang ako sa album ko na, ay, hindi ko pa pala na-post to. Post ko Oo. nga baka kasi magtampo na siya. sabi niya kasi sa akin, love, yung mga photos ko sa'yo, yung mga kuha ko sa'yo, post mo na. Kasi naiipon talaga siya sa akin. Si Jai kasi, kunyari, pag lumabas kami ngayon, may photo man siya today, siguro ipopost niya yan or upload niya yan mamayang gabi or bukas. Story. Story. Pero Oo. pag kunyari upload, siguro bukas, ganun. Kasi Yeah. di ba ayaw mo din kasi mag-story na parang, as in, kung anong oras ka lumabas, yung time na yun, Oo. Oo. yun yung nabanggit mo sa akin. Kasi sabi ko, oo nga, di ba? Kasi syempre, parang, ano na din yun, privacy na din natin yun na siguro mas okay mag-story pag wala ka na dun sa place or parang ilang oras nakalipas bago mo i-story. Ano? Yeah, oo. Ano mo yun? Yung sinabi mo sa akin sa Baguio. Hindi, pero totoo yun. Paglalabas kayo, huwag kayong mag-story in real time. Kasi ako, maybe it's my overthinking brain, ganon. Pero sometimes kasi, lalo na pag public figure ka or kunyari, let's say sa mga babae dyan, di ba? Kunyari, if you're a very attractive girl and alam mo marami ka mga stalker and stuff, ganon. Never post stories in real time kasi yung mga maraming mga lalaking weirdo dyan. And pag nakita nila, okay, si Rafa or si this girl nandito sa cafe na to. Matik, nakakatakot is if merong mga weirdo pupuntahan nila kayo doon. So yun ang sinasabi ko kay Rafa, kaya nung nagka-Baguio kami noon, hindi ako nag-story kaagad na nasa Baguio ako kasi nasa mind ko na, oh my God, if ever man may gusto mag-kidnap sa akin or ano, tawag to, hindi pupunta na ako sa Baguio, 'di ba? Kaya, life tip for everyone, wag mag-post in real time. Pero tawag to pero naalala ko meron ako nabasang article noon na model siya na babae, pero hindi from Philippines, from US. So model siya, tapos mayaman, and then nag-post siya na andito siya sa ganitong country. So yung mga weird fanboys niya sa country na yon, pinuntahan kung asan siya. Oh my God, kinidnap siya for ransom. So, yun ang mahirap. Kaya, ayun. Yung kay Rafa naman na baka mamaya isipin ng mga teachers niya, ganito huwag kayo mag-add ng mga teacher niyo sa Facebook. Kasi, kung kayo mga estudyante, pinag-uusapan yung mga teachers niyo, mas pinag-uusapan din kayo ng mga teachers niyo. Lalo na pag yung mga teachers niyo, Wala akong friend na teachers ngayong college. alam mo kung pag yung mga teachers yung mga nasa around millennials or mga medyo hindi talaga mga, madikit sa wag. Even workmates, never ever add your workmates sa Facebook. Kasi, well, corporate naman yan. Most of the time, meron talaga mga tao nakhihilaan, di ba? So, ako, na-try ko na noon na meron akong parang colleague na nakita lang yung story ko, nag-party ako, and then, sinumbong ako sa boss ko, which is, it's my business. Kasi nga, Saturday yun. Pero, naging usap-usapan tuloy sa amin na parang, si Jaire, ganito, party boy siya. So, ganun. Never add workmates sa Facebook kung ayaw mo pag-usapan. Naalala ko tuloy yung parang in-upload ko yung mga photos ko na naka-bikini.
Kasi nga 'di ba Ah, may friend akong teacher na parang from elementary pa ako, friend ko sila. Pero siyempre yung isa parang malapit din kasi sa akin before. Kasi nga parang close ko nga lahat ng teachers ko ng LM. Tapos yun, parang nalaman ko din na, pinag-uusapan pala ako kasi gano'n na daw ako manamit, gano'n na daw ako yeah. mag-upload. Sabi ko, hindi ba puwede? Akala nila bad influence tuloy ako. Oo, gano'n. Eh, hindi naman, pero siguro nandun na din sila sa point na pag-uusapan. Kaso, ano magagawa nila? Siyempre 'di ba, hindi ba puwede na magsuot ng gano'n and mag-upload ng Mm. gano'n? Anong gusto nila naka-bikini ako sa ibang Ah. lugar? Pero not just bikini, no? Naalala ko nun, yung si tita, parang tinanong sa'yo, okay ba dyan si Jairel sa pananamit mo? Hindi lang sagot ni Rafa, yeah, okay na okay siya. Actually nga, suportado ako sa'yo. Which is, for me, very supportive ako kay Rafa kung anong mga suot niya. Basta wag lang yung nagbuka siyang parang nag-ubad, di ba? Kasi, una sa lahat, hindi ko talaga magets bakit may mga boyfriend na kontrolado paano manamit yung girlfriend nila. I mean, damit niya yan, siya ang bumili, trip niya yan. I mean, kung tatay niya, pwede pa. Pero ikaw na boyfriend niya na hindi pa kayo legally contract na mag-asawa at ganon, parang wala siyang sense sa akin. Kaya si Rafa, like, kung anong gusto niya suotin, hinayaan ko siya. And parang it came to a point na parang ako pa nag-encourage sa'yo na pag magdadagat tayo, magbikini ka, ganun, di ba? So, it's just lifting your partner up, ganun. Kesa nasabihin mo na parang, oh, bawal yan, bawal yan. Alam nyo, kahit naka-pajama yan, may babastos pa rin kung merong bastos sa lugar na yun. Di ba? So, Kahit naka ang dami mo ng saplot sa katawan mo. Kung oo, bastos yung tao, bastos talaga. totoo. Wala na tayong magagawa dun, di ba? Wala siya sa pananamit ng isang babae. Nasa tao. Oo. Kung paano niya respetuhin yung tao. Mm-mm. Lalo na babae. Totoo. Pero hindi. Pero meron din na mga parang nakaharas ng mga lalaki, di ba? Mm. Well, yung percentage ng mga may nakakaras na lalaki is lower compare sa mga babae na may nakakaras. So, kunyari, one example nun is yung nasa Manila ako. And then, meron tong girl na to. Imagine mo, kung imagine yung damit niya, let's say, naka-tank top, naka-jacket, tapos naka-jeans, ha? Pero, alam mo yung like normal corporate attire, ganun. Pero, yung mga tambay, nababastos pa rin siya. Oo. So, wala sa pananamit ng babae, nasa utak ng lalaki yun. Kaya, ang pangit lang sa society natin na sinisisi yung babae Sa pananamit. sa pananamit kesa yung tignan yung fall nung lalaki.